mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Ang dami na natin oras na nalagay dyan eh. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malino at hindi gusto ng tao talaga. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malino at hindi gusto ng tao talaga. Kasi walang dinadatnan eh. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Breaking news po ito mga kababayan. Si Congressman Leandro Leviste, yung batang palaban po, ay nagsampa ng kaso laban kay Undersecretary Claire Castro mga kababayan. Opo, at ngayon lang po ito mga kababayan, maganda po ay panoorin po natin itong video, tsaka tayo magbibigay ng reaksyon tungkol sa bagay na ito. Ito po video, panoorin natin na sabay-sabay. Una tayo ay narito ngayon sa Banayan Union File Court para mag-file ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa kanyang libelous statements tungkol sa aking solar business. Hindi ko po binenta ang prangkisa dahil wala akong kumpanyang may prangkisa na binenta ko. Ang binenta kong kumpanya ay walang prangkisa. At hindi ko rin pong nais na masaktan si Yusek Claire Castro, ngunit kailangan ko lang pong depensahan ang aking pangalan dahil ilang vlog na po siya tungkol sa akin at ayon po sa advice ng aking lawyer, maraming salamat po kay Attorney Topacio sa kanyang guidance. Napakarami pong grounds po of Attorney Topacio. Pagpaplanuhin natin pa po ang iba pang mga legal na hakbang in response to all of these libelous statements. Pero ang pangunahing pakay ko po ay depensahan ang aking pangalan at gusto ko pong linawin. Ito po ay under the civil code na ang principle po nito, kung ikaw ay may ginawang isang bagay na naka-injure ng isang tao, ng kapwa-tao mo, you are liable to pay for damages. Hindi po nais ipakulong si Yusek Claire Castro, ngunit gusto namin siyang panagutin. Unang-una, sapagkat may ginawa siyang mali para sa aming opinion, at pangalawa, to vindicate yung good name and reputation of my client na sa expression. Yes, but that is not absolute. Ito po ay hindi lamang exercise ng freedom of expression ng isang journalist o isang pangkaraniwang mamamayan. This is a targeted attack against Congressman Leviste for being a critic of the government. Kitang-kita po natin yung pattern. Inumpisahan po ni Ombudsman Boyeng Denhulian, na alam po naman natin na utang niya ang kanyang pagiging ombudsman sa pamimilipit at pagbabraso ng Malacanang. Nilabas yung maling issue na binenta daw yung prangkisa at sinundan niya ito bilang spokesman ng presidente. This is a directed and targeted attack to destroy the reputation of a legitimate government critic na nakakasakit na ang kanyang mga expose laban sa Pangulo in the exercise of his duties as an elected public official at membro ng lehislatura, na ang role po, ang primary role ng lehislatura in making laws is to safeguard public funds. Ginagampanan lamang po ni Congressman Leviste ang kanyang role to safeguard public funds sa pangungurakot
dahil po dyan siya ay siniraan. Hindi na po exercise siya ng freedom of expression. That is in malicious Press attack. ko na lang tayo. Yes. Para makapag-file na kayo. So, File na lang tayo. gusto ko lang pong linawin na we'll have more time. Yes, to respond. yes, yes. Pero ang nais ko lang pong linawin ay nothing personal against anyone in government. Ayaw ko pong masaktan si Yusek Claire Castro at hindi ko po din kaaway ang administrasyon. Sila po ay nagpahayag tungkol sa akin, kaya ngayon po ako po ay sumasagot. At kaya po hindi namin ngayong araw sinasampahan kay Yusek Claire Castro ang isang criminal case dahil sa tingin ko mananalo tayo, pero maaawan man po ako kay Yusek Claire Castro kung siya po ay kaagad makulong. Sa tingin ko po, ang ating unang hakbang ay isang civil case. At ito po ay for 110 million pesos in damages na sa tingin natin po, we will win po this case. Maraming salamat. Thank you. Thank you. Espinet po ito na Espinet. Espinet. Solar qualified. I'm sorry. My personal. Yun po mga kababayan, yung panayam ng mga mamamahayag kay Congressman Leandro Liviste together with his lawyer, Attorney Ferdy Topacio, mga kababayan. At yun nga, matindi ito mga kababayan. Oo. Hindi lang pala si Auntie Claire ang pwedeng magsampa ng kaso dahil sa kamakailan ay kinasuhan niya yung nag-threat daw di umano sa kanya. Nag-file din ng kaso si Yusek Claire Castro doon sa NBI, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ito, si Congressman Leandro Liviste po kasi, mga kababayan, ilang beses na po yan na kino-content ni Yusek Claire Castro, ni Auntie Claire sa kanyang mga vlogs sa YouTube, mga kababayan. At pinopost pa yan sa iba't ibang mga platform, social media platform. At eto, binalikan po siya nitong palaban na congressman na napakabata na si Congressman Liviste, mga kababayan. Alam niyo po ang masasabi ko tungkol sa bagay nito, mga kababayan. Dapat lang. Oo. Oo. Dapat lang. Kasi mali yung mga paratang eh. Yung mga sinasabi ni Auntie Claire po kasi sa kanyang mga vlogs na ibinenta umano ni Congressman Leandro Liviste yung kanyang kumpanya, mga kababayan, tungkol dyan sa solar, wala naman daw po di umanong katotohanan. Kaya nga po nagsampa ng kaso eh. Puro fake news naman. Kasinungalingan yung ipinakakalat ni Auntie Claire. Kaya eto, ang napala ni Auntie Claire, kinasuhan na siya. Auntie Claire, delikado ka, Auntie Claire. Kinasuhan ka ng isang batang bilyonaryo, maghahanda-handa ka na at for the first time, meron tayong makukulong na PCO undersecretary pag nagkataon. Oo, Si Congressman Leandro Liviste po, mga kababayan, ay isa sa mga bata na congressman na ito ang nag-i-expose ng mga korupsyon dyan sa flood control, sa mga budget na yan, mga kababayan, at kung sino-sino pa na mga personalidad na involved. Malalaking tao, mga mayayaman po. Wala siyang inaatrasan. Ganito katapang si Congressman Leandro Liviste, mga kababayan. Sana dumami pa ang katulad ni Congressman Leandro Liviste na matapang at walang inuurungan pagdating sa katotohanan, mga kababayan. Palakpakan po natin yun. Oo, kasama niya rito si Congressman Kiko Barsaga. Si Congressman Kiko Barsaga naman ay matindi itong si Kong Miao Miao, mga kababayan. Lumalaban po ito, lumalaban din po ito. Oo, kahit na sino, wala din po siyang inuurungan. Itong mga batang ito, mga kababayan,
ito ang mga pag-asa ng bayan. Kaya lang, sa kabila ng ginagawa nila na pagtulong sa gobyerno at sa mga mamamayang Pilipino na makamit ang hustisya at ibulalas, sabihin ng katotohanan, isigaw sa mga tao ang katotohanan, binabalikan sila ng kung ano-anong mga pagbabatikos na wala namang katotohanan. Kaya ito napala nila, nagsampa na ng kaso laban kay Auntie Claire, mga kababayan. Malalaman natin sa mga susunod na pagkakataon kung ano naman ang sagot o buwelta ni Auntie Claire tungkol sa ginawang ito ni Congressman Leandro Liviste. Titingnan natin kung hihingi ito ng paumanhin, mga kababayan. Hihingi kaya ito ng sorry, mga kababayan. Oo, itong abogado pa niya naman, itong si Attorney Topacio, matindi rin ito, mga kababayan. Isa rin ito sa mga kumakalaban sa administrasyon ngayon, mga kababayan. Walang takot din ito. Nagsama-sama na po yung mga walang takot at lumalaban alang-alang sa kapakanan ng ating mga kababayan. Abang-abang tayo sa mga susunod na kabanata nitong tungkol dito sa pagsasampa ni Congressman Liviste ng kaso laban kay PCO Undersecretary Claire Castro, mga kababayan. Tila yata nagbabago na po ang ihip ng hangin, mga kababayan, dahil itong mga congressman dati na walang humpay, hindi nagsasawa, hindi tumitigil, na tumitira at bumabatikos sa Vice Presidente na walang iba kundi si VP Sara Duterte, ay nag-iiba na po ng tono ng ang kanilang mga pananalita, mga kababayan. Ang dahilan po kaya nito ay dahil sa papalapit na 2028 election, mga kababayan, kaya ganito na ang mga pananalita ng mga congressman na ito. Samantalang noong 2025, mga kababayan, wala na silang bukang bibig, kundi yung tungkol sa mga kasiraan, mga impeachment na yan laban kay VP Sara, at kung ano-ano pang mga issue ang ibinabato nila sa kampo ng Vice Presidente, mga kababayan. Pero ngayon, nag-iba na po. Parang naghuhugas kamay na po sila ngayon. At hindi ko alam kung ganito talaga ang kanilang nararamdaman ngayon. Hindi natin alam kung ito ay pagbabalat kayo. Pero mas maganda siguro, pakinggan natin Pakinggan natin yung sinasabi ni Congressman Puno. Puno pa naman ito. Dapat ito matatag kaya lang kapag ka ang puno po kasi ay yung mga dahon ay tuyot na, patay na yung mga ugat, wala na talagang, hindi na ito magbubunga, mga kababayan. Oo. Eto pakinggan natin yung sinasabi dito ni Congressman Ronaldo Puno, mga kababayan. Ito video Pero yung mga boboto yung 130, wala na yon. Unang-una, yung Supreme Court decision, parang medyo pinahirap na yung ganyan na sistema So, tingin ko, pupunta sa committee, tsaka kung nandiyan siya sa committee, di pabayaan na lang natin doon. Ang dami na natin oras na nalagay dyan Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malino at hindi gusto ng tao talaga. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malino at hindi gusto ng tao talaga. Kasi walang dinadatnan At ang dami natin kailangan pag-usapan. Alam mo, pag pumasok tayo sa impeachment, magko-committee hearings yan sa the Committee on Justice. Ang daming haka-haka na naman, at mawawala yung isip ng tao sa mga tunay na problema natin. Yung pagandahin natin ang gobyerno natin, gawin natin matino ang ating pamahalaan. Kung talagang pinagdududahan ng ating mamamayan yan, bawiin natin ang kanilang pagtitiwala, di ba? Tama na itong nagbabangay, puro politika.
Na alam naman natin walang pupuntahan, di ba? Kasi yung Senado ngayon sa tingin ko, mahirap na may ma-impeach dyan eh. Yun, mga kababayan, narinig nyo. Parang iba na ang tono, di ba, mga kababayan? Oo, sabi niya, kanina, kung napansin ninyo, hindi malinaw, sabi niya, at hindi gusto ng tao ang impeachment. Malinaw yun na sinabi niya, mga kababayan. Ang tanong naman natin ngayon, mga kababayan, bakit ngayon nyo lang sinabi yan, Congressman Puno? Bakit noong 2023 hanggang 2025 ay ngayon nyo lang sinabi yan? Dapat noon pa nyo sinabi yan, nang sa ganun ay sumuporta kayo. Kapag yun sinabi nyo noon, nung sinabi ni PBBM na walang anumang maitutulong sa kahit na isang Pilipino, pag-unlad ang kanilang kabuhayan ang tungkol sa impeachment na yan, ay siguro, ano kayo, tataas ang rating nyo sa mga kababayan natin. Pero nakapagtataka po, Congressman Puno, ngayon nyo lang sinasabi yan. May balak po ba kayong tumakbo bilang senador, Congressman Puno? Oo, ang ganda na ng mga sinasabi nyo ngayon Pamantalang noon, batikos dito, batikos doon. Kung ano-anong mga issue ang ibinabato nyo, laban sa kalaban nyo. Pero tila naiiba na po yung tono ng ating mga kanta ngayon na Congressman Puno. Ano ba talaga? Totoo ba itong sinasabi nyo? At baka ito, laban o bawi na naman ito pagdating ng araw, Congressman Puno. Oo. Naramdaman nyo na po ba na mali talaga yung mga ginagawa ninyo dati? At ngayon ay gusto nyo na na ayusin ang ating pamahalaan at inaamin nyo rito sa sinabi nyo Oo, inaamin nyo po rito na medyo magulo ang ating pamahalaan at wala ng tiwala. Inaamin nyo din dito. Sa sinabi nyo na wala ng tiwala ang tao sa kasalukuyang pamahalaan kaya gusto nyo na bumawi at ayusin. Mga kababayan, kung narinig po at napansin nyo po yung mga binitawan nitong si Congressman Puno, mga kababayan, hindi naman masama. Hindi masama na umamin tayo ng ating pagkakamali. Hindi masama na ituwid ang ating mga pagkakamali. Ang masama dyan, yung alam mong mali ka na, alam mo nang sablay ang mga ginagawa mo, gusto mo pang ipilit na ito ay tama at gusto mong isiksik sa utak ng mga tao na hanggang sa wakas ay tama yung pinaninindigan mo na mali naman. Yun ang masama doon. Pero itong ginagawa ni Mr. Puno ngayon, medyo makakabawi pa ito makakabawi pa. Kung totoo itong sinasabi niya at tila nakukonsensya na po itong mamang ito, salamat kung ganon. Kaya lang, tingnan natin mabuti mga kababayan. Baka mayat maya magbabago ulit ng tono itong kinakanta ngayon ni Congressman na baka tataas o kaya bababa ang tono. Malalaman natin yan sa mga susunod na pagkakataon mga kababayan. I-share lang po namin yun sa inyo para malaman ninyo itong sinasabi ni Congressman Puno ngayon tungkol dito sa impeachment. Wala na daw tiwala ang mga tao tungkol dyan at naniniwala siya na ayaw ng mga tao. Ayun sana noon pa na sinabi ito, wala na sanang maraming usapan pa. Pero ngayon na-realize niya na naniniwala na sila na walang hindi gusto ng mga tao ito. Kayong sinasabi nilang ito ang gusto ng taong bayan? Isang napakalaking kasinungalingan po yun, mga kababayan. Eto, tinutuwid na po ni Congressman Puno. Bena, yun lang ang aming maibabahagi po sa inyo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw
At anuman po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.